Genesis chapter 49. Blines ni Jacob ang mga anak niya. Pinatawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, "Magsama-sama kayong lahat at sasabihin ko ang magiging future niyo. Lumapit kayo sa akin mga anak ko. Makinig kayo sa tatay niyo. Ruben ang panganay ko, una kong anak. Bunga ka ng aking lakas, pinakamagaling at pinakamalakas sa lahat. Para kang rumaragas ang tubig sa mga kapatid mo, hindi ikaw ang mamumuno dahil dangal ng tatay mo, nilagay sa malaking kahihiyan. Dinumihan ang aking higaan, asawa ko ay sinipingan. Kayong magkapatid, Simeon at Levi, ginamit niyo ang mga sandata sa karahasan. Hindi ako sasali sa pasikreto niyong usapan, ni makikijoin sa mga meeting niyo. Sa tindi ng galit, pumatay kayo ng mga tao, pati mga hayop, pinipilay niyo. Sa tindi ng galit niyo, susumpain kayo, sobrang sama ng ginawa niyo. Paghihiwa-hiwalayin ko kayo sa buong lupain. Ikakalat ko kayo sa buong Israel. Ikaw naman, Juda, pupurihin ka ng mga kapatid mo. Ang mga kamay mo nasa leeg ng mga kaaway mo. Yuyuko sa iyo ang mga kapatid mo. Juda, para kang mabangis na layon. Matapos pumatay, pumabalik sa lungga. Para kang layon tahimik na nagpapahinga. Walang lalapit sa iyo para istorbohin ka. Hindi maaalis ang authority ni Juda. Laging maghahari ang lahi niya. Maghahandog sa kanya ang mga bansa. Silang lahat susunod sa kanya. Tinali niya ang batang donkey sa pinakamagandang puno ng kanyang ubasan. Lalabhan niya ang damit niya sa alak. Mamumula ang mga mata niya sa kakainom ng alak. Puputi ang mga ngipin sa kakainom ng gatas. Ikaw, Zebulun, titira ka malapit sa dagat. Sa pangpang mo, hihinto ang mga barko. Aabot hanggang Sidon ang lupain mo. Ikaw naman, Isakar, para kang malakas na donkey, pero nandun ka lang nakahiga sa kulungan. Nakakita ka ng magandang pahingahan at lupa na magandang taniman. Kaya pinasan mo sa balikat ang mabigat na dalahin. Sa pilitan kang pinagtrabaho gaya ng alipin. Magiging leader naman si Dan ng bayan niya. Gaya ng ibang tribes ng Israel. Mabangis siyang ahas sa tabi ng daan. Nakakalaso na ahas na nasa daanan. Tutuklaw sa paa ng kabayong dadaan para mahulog yung taong nakasakay. Hihintayin ko, Lord, ang pagliligtas mo. Lulusubin si God ng mga grupo ng magnanakaw, pero lalaban siya at hahabulin niya sila. Sa lugar ni Asher, sobrang sarap na pagkain. Siya ang magbibigay ng pagkain panghari. Si Naphtali, malayang tatakbo na parang usa. Dala-dala niya ang magandang balita. Si Joseph, parang mabangis na donkey sa tabi ng bukal, gaya ng mailap na batang donkey na nasa bundok. Lulusubin siya ng malupit niyang kaaway. Titirahin siya ng pana. Wala silang patawad, pero matatag pa rin ang pana niya. Pati mga braso niya, ubod ng lakas. Dahil ito sa makapangyarihang Diyos ni Jacob, ang shepherd ang tagapagtanggol ng Israel. Ang Diyos ng tatay mo ang tutulong sa iyo. Ang makapangyarihang Diyos ang magbe-bless sa iyo. Bibigyan ka ng blessing na ulan galing sa langit at tubig na galing sa ilalim ng lupa. Maraming alagang hayop at maraming anak. Ang mga ani at mga bulaklak ay pararamihin. Sobrang dami, mas mataas pa sa mga bundok. Makamit sana ni Joseph ang mga blessing na ito. Siya na binukod sa mga kapatid niya. Si Benjamin, parang mapangis na wolf. Araw-gabi siyang pumapatay at nananakmal ng kaaway. Ito ang 12 tribes ng Israel. Ganon nga sila biles ng tatay nila at isa-isa silang nakatanggap ng blessing na para sa kanila. Namatay at nilibing si Jacob. Tapos binili ni Jacob sa mga anak niya, "Malapit na akong mamatay at makakasama ko na mga ninuno ko.
Doon niyo ako ilibing sa kuwebang pinaglibingan ng mga magulang ko, sa bukid ni Ephron na Hittite. Nasa Macpela yon sa east ng Mamre sa Kanaan. Binili yon ni Abraham kay Ephron para gawing libingan. Doon nilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah, pati sina Isaac at ang asawa niyang si Rebecca. Doon ko din nilibing si Leah. Binili ni Abraham ang bukid at kuweba na yon sa mga Hittites. After magbiling ni Jacob sa mga anak niya, humiga siya at namatay. Genesis chapter 50. Niyakap ni Joseph ang tatay niya at umiyak siya at kinis niya ito sa pisngi. Tapos, inutos ni Joseph na imbalsamuhin ang bangkay ng tatay niya. Inabot yun ng 40 days kasi ganon katagal mag-imbalsamo. 70 days na nagluksa ang mga Egyptians. Nung tapos na silang magluksa, sinabi ni Joseph sa mga officials ng hari, pakisabi ito sa hari, bago mamatay si tatay, binili niya sa akin na sa Kanaan ko siya ilibing, doon sa libingang hinanda niya. Please, payagan niyo po akong umalis at ilibing doon ang tatay ko. Tapos, babalik ako dito. Sumagot ang hari, sige, pumunta ka na doon at ilibing ang tatay mo. Tuparin mo ang promise mo sa kanya. Umalis nga si Joseph para ilibing ang tatay niya. Kasama niya ang lahat ng officials ng hari, pati ang lahat ng matataas na leader sa palasyo at sa buong Egypt. Kasama din niyang pumunta ang pamilya niya, mga kapatid at lahat ng kamag-anak ng tatay niya. Ang naiwan lang sa Goshen ay ang mga bata, mga tupa, kambing at mga alaga nilang hayop. May mga pumunta ding nakakarwahe at nakakabayo. Sobrang dami nila. Pagdating nila sa isang lugar sa Atad, sa east ng Jordan, umiyak sila ng umiyak. Nilid ni Joseph ang 7 araw na pagluluksa para sa tatay niya. Nung makita ito ng mga taga-Kanaan, sabi nila, grabe palang magluksa ang mga Egyptians. Dahil dito, tinawag ang lugar na yon na Abel Mizraim. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang inutos sa kanila ng tatay nila. Dinala sa Kanaan ng bangkay at nilibing sa kuweba ng Macpela, sa east ng Mamre. Doon sa bukid na binili ni Abraham kay Ephron na Hittite para gawing libingan. After niyang ilibing ang tatay niya, bumalik si Joseph sa Egypt kasama ang mga kapatid niya at ang lahat ng mga nakipaglibing. Kinomfort ni Joseph ang mga kapatid niya. After malibing ang tatay nila, sinabi ng mga kapatid ni Joseph, paano kung galit pa sa atin si Joseph at gusto niyang gumanti sa lahat ng masamang ginawa natin sa kanya? Kaya nagpadala sila ng message kay Joseph at sinabi, bago namatay si tatay, kinausap niya kami. Sabi niya, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin sa iyo. Kaya sana mapatawad mo kaming mga servant ng Diyos ng tatay mo. Umiyak si Joseph nung marinig yun. Tapos, pumunta sila kay Joseph at nagbow sa kanya, nandito kami ngayong mga alipin mo. Pero sabi ni Joseph, huwag kayong matakot, hindi naman ako Diyos. Oo, masama nga ang ginawa niyo sa akin, pero pinaligtad yun ng Diyos at ginawang mabuti para maraming buhay ang maligtas gaya ng nangyari ngayon. Kaya huwag kayong matakot, akong bahala sa inyo pati sa mga anak niyo. Sa sinabing iyon ni Joseph, naging panatag sila. Ang pagkamatay ni Joseph. Sa Egypt nga tumira si Joseph kasama ang angkan ng tatay niya. Umabot siya ng 110 years old. Nakita pa niya mga apo ni Ephraim. Naabutan din niya ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manasseh. Kasama sila sa pamilya niya. Sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, malapit na akong mamatay, pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng Diyos na makaalis sa lugar na ito at ibabalik niya kayo sa lugar na pinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob.
After nun, pinasumpa ni Joseph ang mga Israelites. Sabi niya, "I-promise niyo sa akin, pag dinala na kayo ng Diyos sa lupang iyon, isama niyo din ang mga buto ko." So, namatay si Joseph sa Egypt sa edad na 110. Inimbal sa mga katawan niya at nilagay sa kabaong.